Okay, hello. So, kukuha po tayo ng passport online appointment para sa mga new applicant. Okay, so mag-open lamang po ng inyong browser at i-type po natin dito sa search bar yung passport.gov.ph. Passport.gov.ph. Tapos, magpapop up po dyan. Reminder lamang po yan nung kasagsagan ng COVID na sumunod po tayo sa LGU protocol. So, itap lang natin yung okay. Tapos, dito sa passport appointment system, piliin po natin yung schedule an appointment. Okay, tapos reminder. So, i-scroll down lang po sa baba. Dito po sa naka-red note, i-check po natin yan. So, sinasabi lang naman po dyan na pumapayag kang i-share sa DFA yung iyong personal information. So, after nyong i-check, yan, i-tap po natin yung start individual appointment. Okay, so dito po sa site location, pipili po kayo ng site. So, Asia Pacific, dito sa region, wag nyo na pong baguhin. Country, wag nyo nang baguhin. Site, so itap nyo lang po yung drop down arrow, tapos pili po kayo ng site, DFA site na malapit po sa inyo. And then, scroll down nyo lang po at i-check box natin tong I confirm that I have a read, understood, and agree to the above condition. So, after nyan, itap po natin yung next. So, ang sunod, pipili po kayo ng date and time kung saan nyo po kung kailan at anong oras nyo po gustong sumadya sa DFA site. So, yung naka-red, yung naka-green ay available at yung naka-red naman ay fully booked. Ayan, so today is September 24, Sunday. Ayan, may available sa 28. So, pipiliin ko yung 28 and then yung time, okay, sa 1 to 2, 13 to 14 hours. So, 1 to 2 p.m. yan. Tapos, itap natin tong I'm not a robot. And then, tap next. Okay, so naka-red note ulit dito. Again, i-check box lang natin yan. So, ang sinasabi lang po dyan na dapat tama yung inyong pangalan. Okay, wag po kayong magkakamali sa pangalan at sa birth date nyo. Yung ibang detalye pwedeng baguhin doon sa site. Pero kapag pangalan at birth date nyo po, nagkamali kayo, papakuhanin po kayo ng panibagong appointment. Hindi po babaguhin doon sa DFA site. So, make sure na tama po yung inyong pangalan at birth date. Nga po pala, meron lamang tayong 30 minutes para matapos itong application na to. Huwag po kayong maghahang kasi or dapat malakas din yung inyong internet kasi nagkakaroon ng error. Minsan, pangalan pa lang, ini-invalid na kasi mahina yung internet. Kaya, pero wag naman tayong matataranta kasi pag nataranta wala na, nagkanda mali-mali na, 'di ba? So relax lang, basta i-check niyo lang po yung mga detalye and okay na yan. So lahat ng naka-asterisk, i-fill up natin. So yung phone number wala naman, kahit iwanan niyo ng blanco po yan. And then mobile number, so mag-start po sa 09. And then yung email address, kailangan po yung inyong email address ay may access kayo, valid or nabubuksan nyo kasi doon po isi-send yung inyong reference number para mabayaran yung ating passport. Ayan. So email address, confirm your email address, and then yung inyong pangalan, birthday, and dito sa baba yung inyong kapanganakan. So, yung lugar po dyan, lugar ng inyong kapanganakan po yan. Okay? Ayan. Sa mga wala palang middle name. So, kapag wala po kayong middle name, ang ilalagay nyo po ay none. N-O-N-E ng malalaking letra. So, wag po iiwanan yung mga naka-asterisk. Huwag nyo pong iiwan ng blanco. Hindi po yan magpo-proceed. Ayan. So, hindi ko na i-share yung aking information at nagkakaroon tayo ng violation. Ayan, fill out nyo na lang po lahat and double check natin ha. Huwag magkakamali sa name and birth date. Okay, so kasunod po na inyong personal information. Ito naman ay family information. So father's information and then mother's information. So maiden name po ang kakailanganin sa mother.
Okay, so sa mga walang tatay po or walang nanay, so ang ilalagay nyo po NONE lang, malalaking letra. So kapag hindi po applicable, ilagay nyo lang po nan, malalaking letra. Huwag po mag-iiwan ng blanco sa naka-asterisk. Okay po? And then after nyan, itap nyo lang po yung next. Okay, next is application information. So after po dun sa inyong parents information, ay yun namang, eto namang application information. So application type, dahil new tayo, so dito tayo sa new. Kapag renewal po, ang kailangan nyo ay old passport and your old passport details, so yung passport number and kung saang site nyo po siya nakuha. Kapag lost passport naman, may penalty na 350. Kukuha po kayo ng affidavit of loss and police report po kung hindi pa expired yung inyong passport. Ayan. So, pili natin yung new. And then, basis of Philippine citizenship. Tap natin yung drop down arrow, tapos by birth. Ayan, foreign passport holder, no. Emergency contact person and number, ilalagay niyo lang po. Okay, so ang kasunod po ay contact information. So, kanina, ang hinihingi ay yung inyong address ng kapanganakan. Ngayon po ay yung iyong current address. So, nasaan ka ngayon? So, ilalagay din po natin yung ating tamang address para just in case kung for delivery ka. So, ito na yung gagamiting address mo. Okay. Okay guys, so dito po pala sa occupation, hindi pwedeng iwanang blanco. Kung wala po kayong trabaho, ilagay nyo po ay unemployed. Unemployed. Huwag nyo pong iiwang blanco, hindi po yan magpo-proceed. So sa office and contact number, so sa office and office address, hindi na po kailangan. And then tap lang natin yung next. Okay, so i-review lang natin yung, i-check nyo na po mabuti yung details na inyong ginawa or nilagay. Okay, so i-check nyo po mabuti yung details na inyong inilagay and then scroll down nyo po. Kailangan nyo po i-scroll down to ha. Ayan. Okay, so after nyo po i-check ng inyong mga detalye, scroll down nyo lang po. Tapos itap nyo tong I'm not a robot. Tapos check box nyo rin po itong naka-red note dito na tama yung inyong detalyeng mga nilagay dyan or i-share nyo pong information. Tapos itap natin yung confirm. Okay, so dapat po umabot kayo dito ha, tatapusin nyo po ito. Kapag hindi kayo umabot dito, hindi po masasave yung inyong application or online appointment. Please choose a processing type. So, regular po is 950, 12 working days yan. Sa special processing naman, 1 to 7 days, 7 working days. So, may ano po yan. So, 950 regular plus 50 pesos na service fee. So, bali 1,000. And then, sa special processing naman, 1 to plus 50 pesos na service fee. Ayan. So, dito po sa payment method, kapag e-payment po ang pinili nyo, mariredirect na po kayo dito sa GCash at kailangan may laman po yung inyong GCash para mabayaran nyo na agad. Ayan. Kapag hindi nyo po nabayaran agad, hindi po masasave yung inyong appointment. So, kung ako po sa inyo, piliin nyo yung over the counter para yung reference number po isi-save sa ating email address and then pwede natin siyang bayaran sa loob pa naman ng 24 oras. Ayan, para hindi agad-agad. May time pa tayo para magbayad. Ayan, so piliin natin yung over the counter. Pero hindi po ibig sabihin ng over the counter, doon po sa DFA site magbabayad ha. Wala na pong ganun. So, over the counter, pwede po kayong magbayad sa GCash, sa 7-Eleven, o kaya meron sa Maya ata, and basta sa mga ano po, affiliated po ni DFA. Ayan. Tapos, scroll down lang natin, tapos itap natin tong pay now. But it doesn't mean na magbabayad na tayo. Kailangan lang po to. So, i-ano natin yung pay now. Itap natin yung pay now. And then dito,
Okay, so ang sabi dito, your chosen mode of payment will charge a convenience fee in addition to the passport fee. So, yun na nga yung 50 pesos yun, guys. Tapos, fees must be settled within 24 hours. After nyo pong ma-receive yung reference number na isinend po sa inyong email. Ayan, guys. So, nakalagay naman dyan. Tapos, so, kailangan nyo pong i-scroll down ito, ha. Wag nyo pong i-cancel kasi, magkakaroon na po kayo niya ng existing account. Hindi na kayo ulit makakapag register ng panibagong appointment kapag nakarating na kayo sa to. Okay, tapos scroll down nyo lang po, tapos itong I agree checkbox po natin yan, and then proceed to payment. Okay, so 50 convenience fee, yun na nga po yung sinabi ko kanina, and then scroll down lang natin. So eto, so 950 yung regular plus 50 pesos, 1,000 po ang ating babayaran. May video po pala ako dyan kung paano magbayad sa GCash, so pwede nyo i-check. Tapos itap lang natin yung proceed, tapos itap natin yung confirm. So you have successfully selected a payment channel. So pwede na kayong magbayad, at yung reference, scroll down lang natin. Hindi pa po ito yung ating e-receipt. Basta alam niyo naman na 1,000 yung inyong babayaran sa regular process. Okay, so pwede nyo ring i-screenshot or preference lang, pero hindi naman natin yan kakailanganin. So pwede nyo pong i-check sa inyong email, nandun na yon for sure yung reference number, sinend na yon kasi agad-agad naman eh. So yun na nga yun, guys. So ayan, DFA passport appointment. So yun na yun, guys. I-check nyo na lang yung inyong email at nandun na pinadala na yung reference number. Nga po pala, ang kailangan po ay isang valid ID, PSA birth certificate, yung inyong photocopy po ng yung may reference number, email na may reference number, and then after nyong magbayad, magkakatanggap ulit kayo ng confirmation email. So may 4 na PDF form doon. So lahat po yun ipapaprint lang natin sa A4 size. And yung inyong birth certificate po dapat sa A4 size din. So yun po ang requirements kapag pupunta na po kayo sa DFA for appearance. So yun lamang po in this video. Pwede nyo naman pong i-like at mag-subscribe kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe to support my channel. Yan, so thank you so much. I'll see you in my next videos, guys. Bye-bye!